Sa nagseserbisyo at nako kasama po natin mga batang-batang nagseserbisyo. I Correct. wish na pagpasok nila na feel na natin yung youth energy. I love it. So hip. I know. Oo. Tayo napaka dito. Parang hindi. Napaka kuya. tita ko bigla ako naging tita ngayon. Pahinga naman na shades dyan na may ibang color. Meron, naiwasan ko. Gusto Di ko ba? yan. Hindi, kasama natin ngayon ang Executive for Internal Affairs ng Technolody. Tama ba, youth? Technology. Yeah, Andre Escala, good morning. Hello po, good morning to everyone. Yay, Hello. Ayan, partner Migs. Ayan. Okay, so makakasama natin si Andre, makakasama din natin si Ali, Executive for Branding and Digital Technology Youth, at si Kyle Edad. Siya po ang Executive for Digital Strategy and Innovation ng Technology Youth. Alright? Okay, what is it? What is Technolody? Ano ba ang Technology? Sinong unang makakasagot? Sinong gustong unang sumagot? Ano ba ito? Kyle? Sige, Kyle. Bilang ikaw ang... gusto ko Nasa ba gitna yung eh. eyewear? Total, nasa gitna Yung ka. eyewear. At, I love your Yan. shades. I love your Oo. shades. Sige. Sige, Sige, Kyle. lapit mo yung Good morning, everyone. Okay. Okay. So what is Technolody? Technolody is a youth-led organization. Its advocacy is about the digital literacy for good governance, ethical use of AI, and syempre, responsible use of social media. Ayan. Alam mo, tamang-tama. Kasi buti na lang you guys started this, kumbaga, movement na ba to? Oo, bakit nyo naisipang kailangan ng ganito, Alyssa? Originally po, it was just an event. Event lang po siya, two-day event lang po siya held in Lyceum of the Philippines University. But it became a movement po because ang aim niya is to ensure digital education does not stop only in just an event, but reaches more youth, more barangays, more SK, and community nationwide. Okay. So, Andre, ngayon ba, no? Kasi gusto rin natin maintindihan ang lente ng kabataan. So, bakit may need? And sabi na nga noong una event, tas parang naging movement siya. Kasi I'm sure merong suliranin merong pinagdadaanan ng kabataan ngayon kung bakit natin ito kalani address. Ano po kasi sa ngayon po kasi dumarami na rin po kasi yung mga clickbaits na kumakalat sa social media. And gusto rin po namin na ang Manila is ano po namin na yung mga streets and SK mga barangays and mga student din po kasi karamihan sa atin po kasi ngayon naniniwala na rin sa mga fake news, misinformations, and sa mga links na pinapasa sa atin sa mga social media. Oo, mga kabataan Talamak. talaga Talamak. vulnerable dyan. Isama na rin natin yung senior citizens. Oo nga. Hindi ba yung mga nanay at tatay natin? Parang kung ano-ano pino-forward. Totoo Sabi ko, yan. "Hindi, totoo yan. Oo, totoo yan. Oo. Sabi nga, di ba, vulnerable population. Totoo din. Vulnerable young din and sa the very fake old. sa fake news. Oo. Totoo po yan. Oo. Hindi, pero actually, let's face it, no? Even ako minsan naloloko Parang mukhang totoo to, kaya mapapaisip ka So, paano nyo ba ito na determine? And how do you educate yung mga kabataan katulad ninyo na maging mapagmatsyag, Ali? Based on my personal experience po and how I see social media nowadays, sobrang dami na pong misinformation na nagli-lead, especially sa youth and other elders po na naniniwala po sila agad. And this organization po, gusto po naming i-aware yung karamihan na always do your research, always do fact-checking. Huwag po agad maniniwala in just an information na nakita online. Especially ang dami na pong kagaya po ng ChatGPT, ang dami na pong fake informations na kumakalat ngayon. Kaya always do research po and fact-checking. Oo nga, kumbaga AI is there, it's a guidance, pero nasa sayo pa rin. Yes diba? po, kung Yung, maniniwala kung ka. maniniwala ka and your further research. Kyle, yung iyong papel bilang digital strategy innovation, sabi nyo nga nung una naging event lang ito, paano siya nag-innovate over time? Paano siya kumbaga Ilang years na ba nag-develop? to? Oo. Ilang years na ba yung Pati mga programa ninyo, mga Technology? ginagawa ninyo. Actually, yung Technolody po is recently lang po siya Last year lang po, ng August 2025. Then, tinatag siya by
September. Yes. Then, yung movement po niya, bali, kaya siya tinatag, kasi nga po, tulad ng mga nabanggit kanina, alarming na din po kasi talaga yung mga cases ng misinformation sa social media. And, kung titignan din natin, nagiging ano din siya element din siya politically. Kumbaga, yung mga kumakalat sa social media is related na din sa topic ng ng politics, mga usapang politics. Na kahit yung mga mismong nasa government is hindi rin ganun ka-safe dun sa mga elements na ginagamit ng mga gumagawa ng fake news and misinformation. So, mas dapat natin tignan, mas pag-aralan natin. And yun yung pinaka-objective ng technology na ituturo kung paano talaga tumingin ng natural na na mga topics sa social media na hindi ginagamitan ng misleading na mga elements ng AI. Kasi ang AI is pwede magamit sa maganda, pwede rin magamit sa hindi po. So, Ali, ano na mga nagawa ninyong programs so far? So far po, nagpa-plan pa lang po kami ng activities this January. Today po, nag-start ang membership drive namin until 18th of January. We need 500 members po. We need 500 youth members po. And this upcoming January 26 naman po, we will be having our university caravan on St. Joseph College. And on the first week naman po ng February, another school caravan po siya sa NU Nazareth naman po. Kayo ba nakikipag-ugnayan din sa mga agencies, for example, government agencies tulad ng PCO? Isa ito sa kanilang mga isinusulong yung paano labanan ang fake news. Ito yung ating, Kyle, kayo ba ay nakikipag-ugnayan sa kanila? Kasi they also go through to different colleges all over the country. Yes po. Ang Presidential Communications Office. Actually, that's a good suggestion din po. Pero nag-start din po kami with in accordance sa Manila City Hall. Actually, sa Doon muna. Manila po Doon kami muna. nag-start talaga in partnership with SK Federation of Manila, And Manila. with SK Federation President Yan Ibay, Yes po. and the local government units, tsaka MYDC po, the Manila Youth Development Council, and syempre Manila Youth Bureau din po. Well, for Ayan. PCO, So, at Ate Nins, baka nakikinig sila. Bale Oo, na, di ba? baka I-connect natin oo, sila i-connect natin sila. Weng Hidalgo, di Yes. ba? O, Oo. andyan sila, baka nakikinig sa atin. Anyway, so, all right. Sa mga kabataan ngayon, ano ba yung mga nakikita nyong problema? Gusto ko lang malaman. Marami pang kayong nakikitang, kumbaga, undergoing mga, mga mental health challenges. At dahil sa nakikita nila sa social media, in your own experience o baka meron kayong kakilala para mas personal yung istorya ba? Oo, Ali, baka meron kang pwedeng i-share. Personal experience po, bilang student po, aminado po ako in some ways, I was too relying po sa mga chat GPTs, sa mga Gemini, to do my homeworks po, to do some activities po sa school. And that way, nakikita ko po siya na disadvantage kasi wala na po siyang personal or natural Touch nagawa or ko. feel, Yes po. oo. Nagawa ko. So, masyado na po ako nagre-rely kay ChatGPT. Kumbaga, siya na po yung sumasagot na dapat ako. So, hindi ko po hindi ko po nalalabas yung tunay ko pong kaalaman dahil nga po meron na pong ChatGPT and other. Pero hindi pa Nadidetect yan ng mga nadidetect universities, ng mga oo. teachers yan? Mga Dahil pag AI masyado generate. maganda yung sagot mo. Oo. or Yes masyadong po. Meron silang perfect. way May to mga- detect if It doesn't Alam ko sound po, like may you, ginagamit diba? din sila ng mga Oo. website or app to detect yung Mga mga AI ganong, to. kung plagiarized po talaga yung Oo. mga ginagamit. Oo, Tama. oo. Pero But- ako, oo, I'd like to say po na dapat po hindi talaga siya yung main tool. Kumbaga, tool lang siya as supporting element. Kumbaga, hindi natin siya dapat talagang pinag-relayan lang ng mga ginagawa natin sa everyday life. Oh, kasi Yes. in the long run, ikaw ang dehado dyan. Dahil Oo. you're relying
at the end of the day, sarili mo yung iyong sino-short change eh. Kasi alam mo, nag-rely ka. Hindi talaga ikaw yun. Oo. How about you, Andre? What about yung mga, kumbaga, mga perception? Di ba minsan, a lot of the kids now, nakarely talaga sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila Yan. sa social media. Oo And nga. it really affects them. So what's your advice? Or siguro, what can you share with us na napagdaanan mo, na nalampasan mo dahil sa mga ganitong klase ng mga sabi-sabi sa social media? For me po, naranasan ko na rin po yung bashing sa Kaya social. mabully, di ba? Yan. po, yan, Oo. bully. Yes. Bashing po sa social media. For me po, hindi po ako nagpapa-apekto. Hindi po ako nagpapa-apekto dun sa mga sinasabi nila kasi mas kilala ko po kung ano ako, kung sino ako. Ayun. Kaya, Tsaka siguro yung balance ba, yung post ng post, may problema rin pag gano'n eh, di ba? Parang Or nakatingin ka na oversharing, lang. they say. Or nakatingin ka na lang sa phone mo. Kumbaga hindi ka na aware sa Tama. reality. Ayun No? din, Siguro finally, your advice na lang sa lahat or even to yourselves, di ba? All of us actually, we're all parang under this, Guilty. lahat Oo tayo, nga. di ba? Nagso-social media eh. Oo. Bilang galing sa mga kabataan, no? Tulad ninyo. Sige, Kyle. Okay po. Yes, may digital age na tayo, 'di ba? Kailangan nakakapag-adapt tayo para natututunan natin yung mga nangyayari up to date, 'di ba? Pero syempre, kahit na may digital age, we should reconnect sa reality, sa talagang natural life natin. Kasi social media is not the real life. Hindi lang siya talaga yung buhay na kahit makabago siya, hindi dun lang umiikot yung mundo. Dapat gawin lang po natin siyang tool, gawin lang natin siya element to, syempre, mas mapaganda yung yung everyday life, hindi yung tipong more on negative yung effects, ganun po. Alright. Ayan, maraming salamat sa ating Technology. Partner, ikaw na. Ating mga technology, si Kyle Edad, at si Ali Daquilio at si Andre Escala. Alright, maraming Sorry, salamat po nasabi sa ko. inyo mga Thank you so much technology. po. Uy, thank you so much Thank you, guys thank ha. you. Na-feel ko yung energy. Oo nga.